sa mga nasa Kongreso nagigil na magsampa ng impeachment case laban kay VP Inday Sara, magsilbing paalala ito na ang gusto niyong paglaruan ay ang demokrasya. Naghahamon ba kayo sa 302 milyon o naghahanap kayo ng gulo upang hatiin ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan? Pahayag pa sa senadora. Ang mga hakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon, isang panghahamak sa boses at karapatan ng sambayanan sa pagpili ng kanilang leader, pahayag ni Marcos. Bumuwelta ni ACT Teachers Representative Franz Castro sa pagpuna ni Senyor Amy Marcos sa mga mambabatas na nagpaplano umanong magsampa ng impeachment case laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Impeachment is a constitutional mechanism that serves as a recourse for the people against abuse by high government officials. It is an essential part of our democratic processes to ensure that leaders remain accountable to the people they serve. Reaksyon naman ni House Deputy Minority Leader Castro. Magandang araw po sa ating lahat. Nakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security. May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguards sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya, hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiya niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang interbranch courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at Kongreso bilang co-equal, kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual, kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Wala tayong hari at reyna. Sunset na po ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal na opisyal na umastang parang masasakupan niya lang ang mga kinatawan ng taong bayan. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po ito totoo. Kasi kung totoo ito,
sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential funds. Naalala ko last year, kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted aides tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong, ituloy niyo yan, meaning yung confidential funds, dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito at tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat nating bantayan. Politika daw ang dahilan ng umano'y panggigipit sa kanya ng Kongreso. Nanunood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-justify ang kanilang budget? Why should the OBP be any different? Especially napakagaling magwaldas, maglakwatsa at mangurakot. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkutan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Nutriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. At higit sa lahat, kung bakit sa gitna ng lahat na kapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 2 billion sa 2025. Vice President. Madam Chair, we have issued the notice of disallowance, and it was received by management on August 9, 2024. So they still have 6 months po or 180 days Correct. to appeal po the And disallowance. they are supposed to reply yet. Yes po. You will have to give them the opportunity to make a reply. That is correct to po, explain Madam Chair. Yes po, Madam how Chair. the budget was utilized. Opo. And that is part of due process. That is correct po. Meaning to say, there is no guilt yet until and unless you are able to receive the reply, the answer, and the explanation of the Office of the Vice President. That is correct po. And it Have was you received a copy? of the reply po. Yes. They have not yet replied po So you, to the yun na nga eh. As part of the due process is notice. And the Vice President will submit to you an answer explaining, detailing how the budget was utilized. And you will receive that Madam in due Chair, time. Madam Chair, if it is already a notice of disallowance, their remedy would be to appeal the notice of disallowance po. Madam, ang sinasabi ko, wala pa nga eh. It is yet to be sent to your office. Is that correct? Wala pa siyang reply. Yun nga po, hindi po reply ang remedy nila to the notice of disallowance, but Ano po dapat? an appeal to the notice of disallowance. Huwag mo na nga it's an appeal. Yes po. Sa aming mga hindi masyadong nakakaalam ng terminology, pwede ring reply. Reply is an appeal. Ngayon, ibibigay pa lang sa'yo. Madam Chair, ang reply po is we presuppose na sa ICFAO po ulit, pero ang appeal po is with the commission proper na po. Madam Chair, napakasimple po ng sinatanong. Alam po natin yun. A reply is supposed to be submitted to the commission proper.
Yes po. Pero sa ngayon, hindi siya magre-reply kasi sasagutin niya muna kayo yan. Until today, hindi pa niya sinasagot because they are still within the reglementary period of 6 months That is correct po. to make an That is answer correct. to you. That is correct po. That is the nature of things, Madam Chair. That is correct. So wala pa siyang, there is no judgment yet. That is correct po. And it has been emphasized po in the first hearing that the notice of disallowance Kaya nga, if is not yet questions, for final. example, are coming from us, questioning and judging the utilization of the funds of the Vice President, when you yourselves, the rightful office, has yet to receive the explanation, we cannot be more popist than the Pope, Madam Chair. Is it correct? Madam Chair, as we have said, on our part, the NT is not No, you are final. not answering my question. Kung kayo nga tatanggapin nyo pa lang magsasubmit pa lang if we will be questioning it already from our end, we're like more popist than the Pope, Madam Chair. Am I correct? I cannot. O ikaw naman, ba't naman hindi mo masasagot naman yan, napakasimple. Kung ikaw nga, hinihintay mo pa dapat naman nating hintayin, that is the part of due process. Kami naman, naglulundag na kami na nagtatanong. Kaya nga ang sabi ng Vice President, narinig ko, I am already communicating, I am about to communicate with the COA. I think she will do that because that is the process. Hindi naman pwedeng hindi niya sagutin. Kaya nga po ang sinasabi ko, kasi ang dami na pong nagsipagtanong. Lalo na po nung unang hearing, naglulundag po lahat So the nature of a notice of disallowance, Madam Chair, it is yet to be explained. Sa ngayon, hindi pa Kung sakaling ma-explain, Madam Chair, at halimbawa, hindi nyo pinakinggan, the Vice President has the option to go to the COA proper for an appeal. That is correct. That is correct. And considering the appeal was dismissed, the Vice President can go to the Supreme Court. Is that correct? That is correct. So there is a whole gamut of process. That is correct. Will you po. confirm that? That is correct po, Your Honor. That is why, can you advise us, including me, whether we are supposed to ask questions, considering that you have not yet received her explanation to your office? Madam Chair, I am not. You cannot advise me? We are not in a position to know the power or the prerogatives of the No, House of I am Representatives. I am telling you already, because we're supposed to ask questions on the budget of the Vice President. But they started asking questions on the 2023 budget, which was subjected to a notice of disallowance. I'm telling you, Madam Chair, that the Vice President is yet to make an explanation to be submitted to your office, and you are waiting for that. Yes, Madam Chair. Correct. That's why when we were subpoenaed, we explicitly Oo nga. mentioned that So, these are not yet. Tama ba kung final. magtanong na ng magtanong ngayon habang ikaw ay hindi mo pa nare-receive kung ano yung sagot niya? Do you think I am correct in asking questions? Madam Chair, I can only speak for on the point of view of COA now. We have we have issued these in the end. It's still subject to appeal. Kindly wrap up. Maraming salamat, Madam Chair. Right. Salamat. Next.